Paano nga ba lumalim sa pagkaunawa ng Biblia? Pag-usapan po natin yan sa part 6 ng ating devotion. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Seminary edition. So, pinag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa covenants. Hindi po natin maunawaan yung Biblia pag hindi po natin nauunawaan yung mga covenants sa Bible. So, kahapon po pinag-usapan natin yung Noahic Covenant. Ito po yung kasunduan ng Diyos at ni Noah. Kung isa-summarize po natin yung Noahic Covenant, ibig sabihin po nito, yung Diyos nangangako kay Noah na yung mundo natin ay preserve niya hanggang sa matupad yung lubusang pagsasaayos ng mundo o yung tinatawag nating redemption. Now, ang pag-usapan naman po natin ngayon ay Abrahamic Covenant. So, sino naman po si Abraham? Si Abraham po ay taga-Iraq sa panahon natin ngayon. No? Taga-Iraq siya. Doon siya tinawag ng Diyos, pinapunta siya sa bayan ng Israel. Sa panahon natin ngayon, yung Israel ngayon. Doon siya pinapunta ng Diyos. Now, sabi ng Diyos sa kanya, basahin po natin sa Genesis chapter 12. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." So, nananahimik yung buhay ni Abraham doon, kasama yung kanyang mga pamilya. Biglang tinawag siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, iwan mo yung bansa mo. Iwan mo yung your people, your family, your father's household. Pumunta ka sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. Yan na po yung bayan ng Israel sa panahon natin ngayon. Verse 2, sabi ng Diyos sa kanya, ito yung promise kasi yung Abraham, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Antindi ng pagpapala ng Diyos kay Abraham, no? So sabi ng Diyos sa kanya, I will bless you. I will make you into a great nation. I will make your name great. Makikilala ka ng mga tao, lahat ng mga tao sa mundo. And actually, 3 major religions yung nagkiklaim kay Abraham. Yung mga Muslim, yung mga Hudyo, tsaka yung mga Kristiyano. And then, sabi po rito, I will bless the nations, all peoples on earth will be blessed through you. And dinefine pa po ng Panginoong Diyos yan, ano bang ibig sabihin ng blessing all the nations? Nasa Genesis chapter 22 verse 18 po yon. Nung inaalay niya si Isaac, sabi ng Diyos, okay, wag mo nang alay si Isaac, ako magpro-provide. And then sabi ni Diyos sa kanya, and through your offspring, sa pamamagitan ng anak mo, Abraham, si Jesus po yung tinutukoy dito, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. And then sa Galatians chapter 3 verse 16 sa New Testament, pinag-uusapan niya, kumbaga, topic nila Apostol Pablo yan. Sino ba yung offspring na yan? Sa pamamagitan ng anak ni Abraham, mapapagpala lahat ng mga bansa. Sabi ni Apostol Pablo, yung offspring na yan, si Jesus yon. Through Jesus Christ, all the nations on earth will be blessed. Sabi po rito, the promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people. Hindi tinutukoy, sabi ni Apostol Pablo, na maraming tao yung anak ni Abraham. Sa pamamagitan ng maraming tao, mapapagpala lahat ng mga bansa. Hindi yun ang point, sabi niya. But and to your seed, meaning one person who is Christ. So, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng anak ni Abraham, si Kristo, mapapagpala lahat ng mga bansa. Now, ano ba yung Abrahamic Covenant? Ito po yung concept. The Abrahamic Covenant is a foundational and conditional covenant of grace in which God sovereignly promises to bless Abraham and his descendants, ultimately pointing to Christ and the redemption of his people. It is a key stage in the unfolding covenant of grace through which God redeems and blesses all nations by faith in Jesus. So, napakaganda po, no? Yung Abrahamic Covenant, yung isipin niyo po, yung lahat ng mga bansa, cursed, nasa ilalim ng sumpa. Pero sabi ng Diyos, pagpapalain ko lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Kristo na anak ni Abraham. So, yan po yung Abrahamic Covenant. Ito po yung teaching natin ngayong araw, the Abrahamic Covenant, kasunduan ng Diyos at si Abraham. Marami po mga verses akong sinulat dito. Basahin na lang po ninyo. So, unang puntos. God will provide the sacrificial lamb, Jehovah Jireh.
Sa Genesis chapter 22 po, makikita niyo po ron si Abraham, inutusan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo yung kaisa-isa mong anak dun sa altar, no? Papatayin mo siya, ialay mo siya para sa akin. And then, nung iaalay ni Abraham yung kanyang anak, sasaksakin na niya, pinigilan pa siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel. At sabi ng Diyos sa kanya, yung alay manggagaling mismo sa kanya, hindi kay Abraham. Kaya po yung bundok na yun, tinawag na Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin po ng Jehovah Jireh, the Lord will provide. On the mountain of the Lord, it shall be provided. So, basically, dun sa bundok na yun, dun mag-aalay ang Diyos at ang iaalay niya ang sarili niyang anak. Kumbaga si Abraham, picture lang, larawan lang, shadow, anino lang ng darating na realidad na si Kristo yung alay. Hindi si Isaac yung iaalay, kundi si Kristo, yung sacrificial lamb. Siya yung substitute. Yan po ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh, the Lord will provide. The Lord will provide Jesus for you and for me. Yan po yung meaning talaga ng Jehovah Jireh. No? Minsan ina-apply natin sa panggasto sa bahay, grocery, electricity. No? God will provide, Jehovah Jireh. Magpro-provide ang Diyos sa tuition fee mo. No? Pero minsan nakakalimutan natin yung tunay na meaning ng Jehovah Jireh sa Genesis chapter 22. Ano ang ibig sabihin niyan? God will provide Jesus Christ, the sacrificial lamb, na siya yung isasakripisyo instead of Isaac. Instead of tayo na magdusa, si Jesus yung magdudusa on our behalf. Siya yung sasalo ng ating mga kasalanan. The greatest provision of God of all time. Si Jesus Christ po yun. So God will provide the sacrificial lamb. And number 2, God will extend the blessings to all nations through the son of Abraham. Sa pamamagitan ng blessing ng pagpo-provide, sa pamamagitan ni Jesus Christ, pagpapalain lahat ng mga bansa. Kaya po, sa Biblia, inumpisahan yung Bible sa Matthew chapter 1, verse 1. Excited si Matthew, introduce si Jesus. Sabi niya, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Sa pamamagitan ng son of Abraham, Jesus Christ, God will bless all the nations. Kaya po yung beginning ng Matthew chapter 1, patungkol kay Jesus, the son of Abraham, yung dulo, huling chapter ng Matthew, yung book of Matthew, Matthew 28, ang utos ng Panginoong Jesucristo, disciple all the nations. Bakit? Kailangan lahat ng mga bansa mapagpala sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa Panginoong Jesucristo. Kasi kapag ikaw, wala ka kay Kristo, nasa ilalim ka ng sumpa. Pero kung ikaw na kay Kristo, nasa ilalim ka ng pagpapala. Kaya po sabi rito basahin po natin yung Acts chapter 3 verse 26. When God raised up His servant, He sent him first to you to bless you. Ito po yung blessing na tinutukoy kay Abraham. To bless you by turning each of you from your wicked ways. Ang pagpapala, primarily sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, ay aalisin kanya sa masamang uri ng pamumuhay. To turn you away from your wicked ways, upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyong mga kasamaan. Mga kapatid, hindi po ba yan ang greatest blessing natin nung tayo na napasailalim sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo? Na tayo'y inalis niya sa kasalanan, sa kadiliman, sa karumihan ng pamumuhay? Huwag po nating isipin o ikahon ang pagpapala ng Diyos sa mga material na pagpapala lamang. Kasi po ang primary blessing ng Panginoon is to turn you away from your wicked ways. Alisin ka ng Diyos sa kadiliman, sa maruming klase ng pamumuhay at bigyan ka ng bagong direksyon. Isang direksyon at klase ng pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. So God will extend the blessings to all nations through the son of Abraham. At yung blessings po na yan, yung mga bansa, tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Kabilang po ang Pilipinas, no? Kabilang ang lahat ng mga ethnic groups sa Pilipinas, tatalikuran nila yung kanilang mga kasalanan at sila'y magpapasakop sa Panginoon. Kaya point number 3 natin, God will bring all nations under the authority of Christ. Lahat ng mga bansa, kahit nakikita natin yung korupsyon dito sa bansa natin, nakikita natin yung gera sa ibang bansa, nakikita natin yung pagdurusa at kahirapan sa maraming mga bansa sa mundo, meron pong blessing ang Diyos based on the Abrahamic covenant. God will bless all the nations sa pamamagitan ng
by bringing all of them under the authority of Christ. Kaya nga ang ganda po ng Matthew inumpisahan sa Abrahamic Covenant, tinapos sa Great Commission, go disciple the nations. Gawin niyong alagad lahat ng mga bansa, ipasakop sila kay Kristo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, praise God for His greatest provision, Jesus. Ngayon po, magpasalamat tayo sa ating Diyos kasi yung greatest provision ng Diyos ibinigay na sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang hihigit na pagpapala tayong pwedeng matanggap maliban kay Kristo. Wala na tayong higit pang pagpapala na pwedeng makamtan maliban sa ibinigay na sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, how will He not also along with Jesus Christ graciously give us all things? Kung naibigay na para sa atin si Kristo, ano pang pagpapala ang hindi ibibigay sa atin? Ibinigay niya na yung best. Bakit pa yung maliliit na bagay hindi pagkakaloob ng Diyos? So, praise God for His greatest provision, Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Number 2, thank God for the blessing of righteousness. Pagpasalamat natin sa ating Panginoon, yung biyaya ng bagong buhay. Yan po ang isa sa ibig sabihin ng Abrahamic Covenant, Abrahamic blessings. Sabi po rito, ulitin ko, sa Acts 3:26, kinakausap ni Pedro yung bayan ng Israel. Sabi niya, nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang isinugo sa inyo, bago sa Pilipinas, bago makarating ang ebanghelyo kung saan mang mga bansa. Inuna mo na yung mga Hudyo. Para saan? To bless you. Pagpalain kayo. Ito yung Abrahamic blessing. Sa pamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyong mga kasalanan. This is something we can thank God for. Na inalis niya tayo sa karumihan. Na binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng bagong klase o pamamaraan ng pamumuhay. Ito yung pamamaraan na ayon sa kalooban ng Diyos. Na inahon tayo ng Diyos mula sa putik na ipinamuhay natin dati in the past before we came to know the Lord Jesus Christ. Something we can thank God for. One of the greatest blessings na natanggap natin mula sa Panginoong Jesucristo ay nilinis niya tayo at hinugasan sa ating mga kasalanan at patuloy na binabago araw-araw. And number 3, live a life of submission to Christ's authority. Ito na po talaga yung buhay natin. Wala nang iba. There's no other way to live but to live under the authority of the Lord Jesus Christ. Ito po ay parte ng Abrahamic Covenant that God will submit all the nations under the Lord Jesus Christ. Kabilang na po tayo na tumanggap ng biyaya na yun. Kaya po sabi rito sa Galatians chapter 3, verse 28 to 29, in-extend ng Diyos yung blessing, hindi lang sa Israel hindi lang sa anak ni Abraham sa laman, kundi sa spiritual na mga anak, tayo po yun. Kaya sabi dito, there's neither Jew nor Gentile, nor slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anak ni Abraham. Galatians chapter 3 verse 7, understand then that those who have faith are children of Abraham. So bilang mga anak ni Abraham, bilang katuparan ng Abrahamic Covenant, tayo po ay nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Si Kristo po ang pinakadahilan kung bakit po tayo pinagpapala ng Diyos. At yung pagpapalang spiritual ay nagbabago sa atin araw-araw. That's why we have to live a life of submission to Christ's authority. Mga anak na tayo ni Abraham, tayo yung ipinangako sa Biblia na magpapasakop at susunod sa Panginoong Jesucristo. Live a life of submission to Christ's authority. Now, para po sa ating discussion, why is turning away from sins considered one of the blessings of the Abrahamic Covenant? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa panalangin, kasapin natin si Lord right now. Heavenly Father, I praise you for being Jehovah Jireh, my provider. You have given Christ the perfect sacrifice for my sins. Thank you for the blessing of righteousness through Him.
I don't deserve it, yet you have freely offered it in love. Help me to live in gratitude and obedience, fully submitting to Christ's authority in every part of my life. Teach me to trust your promises and follow you with all my heart. May my life reflect your goodness and bring glory to your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sister Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.